Hello, good afternoon. Nandito na naman tayo sa ating DepEd E2 Live session para sa Iskopil tuwing araw ng Webes. Ayan, so mapapanood nyo kami sa ating Facebook account ng EdTech Unit. Alright? So, bago ang lahat, syempre, nais ko muna ulit ipakilala ang aking sarili. Ako si Tutor Lee mula sa Schools Division Office of Olongapo. Okay, ako ang makakasama at nakakasama ninyo tuwing 3:40 hanggang 4:20 ng hapon tuwing araw ng Webes. Okay. We have 58 days to go bago ang Christmas celebration. At bago mangyari yan, syempre dito muna tayo sa Tambayang Iskopil na kung saan kayo ay talaga namang matututo ng bonggang-bongga at masayang-masaya. Okay, para sa hapon na ito, tayo ay nasa quarter 1, week 7 na kung saan ang ating milk or ang ating pangunahing paksa ay naisasagawa ang mga angkop na hakbang ng CBDRRM plan. Alright, so siguraduhin nakahanda ang mga pinakamahalagang companion natin ngayong hapon na kinabibilangan ng ating SLM, ang panulat natin syempre, ang ating sulatang papel at ang ating quiz notebook. Okay? So gusto ko rin ibahagi sa inyo ang ating hashtag ngayong hapon, hashtag laging handa. Okay? Nariyan ang ating milk. Okay, number 7, na isasagawa ang mga angkop na hakbang ng CBDRRM plan. Alright. Narito rin ang ating mga layunin. Pero bago yan, syempre, hello muna sa ating mga masusugid na supporters na online learners or online tutees across the Philippines mula Luzon, Visayas, and Mindanao. All names are very much familiar na ngayon, no? So, hello kay Rainiel, kay Haley, kay Angel, and kay Queen Chanel. Okay, so again, allow me to continue. Okay, nasusuri ang mga konsepto at salik na mahalaga sa pagtataya sa mga maaring maidulot ng isang disaster na ipaliliwanag ang kahalagahan ng pagiging handa sa disaster na maaaring maranasan ng lahat ng tao. Nariyan din yung tutukuyin natin ang tugon na dapat gawin ng isang mamamayan sa panahon ng sakuna o disaster. Hindi rin pahuhuli, syempre, yung naisasagawa ang mga gawain bilang paghahanda sa pagsasagawa ng plano ng CBDRRM plan at panghuli, syempre, pinakamahalaga, no? Nakabubuo tayo ng plano batay sa kalagayan ng sariling komunidad na ating kinabibilangan. Okay. So bilang panimula sa ating napakasayang diskusyon ngayong hapon, subukan natin gawin ang isa na namang mapaghamong gawain sa ating mga kaisipan. Alright, narito ang ating panuto, pagnilayan ang katanungan. So in this particular activity, gagamitin natin ang ating creative thinking at isang paalala muli, no, ilalagay natin sa ating chat box ang ating mga napakaganda at napakahusay na mga kasagutan. Okay. So narito ang sitwasyon natin ha. Hello Hailey, Ada, and Ruela Dayag. So kung ikaw ay may isang suliranin, no, or problema or struggle na kinahaharap sa kasalukuyan at nais mo itong mabigyan ng solusyon, ano-ano ang mga dapat mong isa-isip, ihanda, or gawin upang masigurado mo na ito ay magtatapos or maaayos? Ulitin ko ha, pwede tayong magbigay ng one-word answer only. Ano yung una mong isa sa isip, ihahanda, or gagawin? Okay, habang naghihintay tayo, bati muna tayo kay Lisa, Gabriel, kay Hailey. Ang ganda ng name niya. Uh, Etidan Rev, Servan Badet. Okay, that's a very cute, unique name, no? So, good afternoon to all of you. Hello, online learners. Now, so ano kaya yung una mong gagawin kapag ikaw ay may suliranin? Give me one word para masigurado mo na talagang masusolusyonan mo siya ng tama or ng maayos. Okay, so, hello, habang naghihintay tayo ng mga responses, binabati ko ang lahat ng mga taga-suporta talaga no, ng ating Level Up online tutorial dito sa DepEd E2Live. Alright? So, ano kaya ang ating mga isa sa isip or ihahanda or gagawin if ever? Okay? So, ayan. Sabi ni Rainiel Manabat de Vera, positive. Okay.
Siguro yung tinutukoy dito ni Rainiel yung ating mindset na 'no, na kinakailangan nating magkaroon at, isa-puso or isa-isip ang isang matatag na mindset or isang positibo na mindset. Kaya hello kay Tutor Jaran Angel Pahal ng OCNHS. Hello sa'yo Sir Jaran. Kaya aside from the mindset, pagdating sa mga bagay, meron ba kayong maiko-contribute or masasabi sa ating chat box 'no? Pagdating dun sa aspetong material, is there anything na sa tingin mo ay dapat nating ihanda or gawin, no? Aside from the mindset na sinabi ni Rainiel. Is there any other responses? Okay, sabi ni Hailey, tutor, the same with Rainiel, ano, may kinalaman pa rin siya sa ating kaisipan, no? Yung pagkawala or pag-get rid natin sa tinatawag nating panic, no? So yung panicking, hindi siya akma sa panahon ng suliranin. I'm going to give you a clue. Okay, ayan, mukhang malapit na tayo dun, no? Naunahan ako ni Rainiel. Kit. So, Rainiel, for example, tsaka yung mga online learners natin, kapag may kit ka or emergency kit, for example, ano ang nasa isip mo, ang nasa diwa mo that time? Okay? Anong letter P iyon? Tagalog word. Kung meron kang emergency kit, meron kang mindset na mahusay, then ano sa tingin mo yung taglay mo na letter P followed by L na sa tingin mo ay importante sa mga ganitong pagkakataon? Paghahanda, okay? PLA, medicine kit, PLA, 5 word na Tagalog. What do you think is that word? Yan. Mukhang very active sila, no? Ang nakakatuwa ang ating mga online learners. Ayan, nadali ni Rainiel. Plano, very good. That's the word, no? So, sa lahat ng suliranin, hindi tayo madadaig ng anumang pagsubok at problema kung tayo ay one step ahead. At yun ay magiging posible lamang kung malinaw sa ating kamalayan ang pagkakaroon ng isang solido, depenido at maayos na plano. Very good, Rainiel, and the rest ng ating mga online tuties. Okay, punta tayo dito sa balikan. So, ito ay natalakay na natin noong nakaraang session natin at sigurado ako na 100% kayang-kaya niyo siyang sagutin. Okay, ang T-chart, hindi t-shirt ang T-chart ay isang uri ng flowchart na kung saan ibibigay niyo lang yung mga salita na tumpak or wasto para mabuo natin yung pangkalahatang anyo ng T-chart. Alright? So, tama rin yung isa-isip. Okay? Hello kay Mariel. Ganda ng name, Ballad. O, di ba? Singer na singer yung dating. Okay. So, i-type in nga sa ating chat box ano yung magbigay ng isang approach na ginagamit natin sa komunidad natin o sa lipunan natin sa tuwing mayroong mga sakuna. Tatandaan, no? We have 2 approaches. Can you give me the first one? Habang naghihintay tayo ng ating mga kasagutan, hello kay Joselle Panganiban mula sa Doña Magdalena Gafood High School, 10 Newton. All right. So, can you give me the 2? Okay, sabi ni Rainiel, a tutor, it is bottom-up approach. Okay, very good. Let us check kung tama yung, okay, you got it correctly. Tama si Rainiel, no? Bottom-up approach. Kung may bottom-up, ano kayang kapaligtaran yan? Yan. Hello, Jeremy Opilas from Doña Magdalena, also the same school from 10 Einstein. All right. Okay, so the same person answered, no? Sabi ni Rainiel Manaba, tutor, it's top-down approach. Okay. With smiley. Gusto ko yan yung mga taong nakangiti because stay positive kahit na tayo ay nasa konteksto pa rin ng COVID-19. Okay, let us check. Tama. Top-down approach. Okay, so nasabi ko na kanina pa, ito ay mga approaches. Mga approaches na talaga namang napaka-importanteng iniiwan natin sa ating kamalayan, sa isip, sa salita, at sa gawa na ito yung mga bagay or mga pamamaraan na talaga namang higit na nakakatulong at muling makakatulong sa oras ng sakuna. Alright? So let's move on. Punta tayo sa tuklasin. Okay, sa particular na gawain na ito, tayo ay susubok tuklasin ang isang puzzle entitled Crossword Puzzle at ang panuto natin, itry nating buuin
ang mga word puzzle sa pamamagitan ng pagtukoy sa inilalarawan ng mga pahayag na nasa ibaba. Again, let us put our responses sa ating chat box at huwag kakalimutan ang item number para hindi tayo naliligaw. Okay, tama? Alright. Help-up approach. Okay, that is also noted, no? Thank you, Badet. Okay, so let's move on to item number 1. Ayan. So, ang definition or ang paglalarawan, ito ang kalagayang may mataas na posibilidad na maapektuhan ng mga panganib. Okay, let us give another clue, no? So, yan yung word. So, ayan. Type in the correct term using yung ating chat box and do not forget the item number. Okay. So, while we are waiting sa ating mga napakahusay na mga kasagutan from our online learners, muli isang mainit na pagbati kay Angelu, kay Giselle Panganiban, kay Hailey, and then ayan. So, kay Angeline, ayan. So, let us check yung mga responses. Sabi ng ating mga cutie, according kay Rainiel, vulnerable. Okay, let us check whether it is vulnerable. Okay, tama, no? So, lahat tayo, alam natin yan, no? Tayo ay may tinatawag na kahinaan or the weak part or weak spot, no? The same yan sa konteksto ng ating lipunan, ng ating tirahan, etc., etc. Okay, number 2, let's move on. Paghahandang ginagawa. Take note of the word sa paghahandang ginagawa upang mabawasan ang panganib na dulot ng suliranin at hamong pangkapaligiran. And here is the clue. Okay? Alright, yan yung word. I-type in sa ating comment box ang sa tingin nyong akma at angkop na terminolohiya upang mabuo natin ng tama yung hinahanap ko. Okay? Kayang-kaya niyo yan, online learners. Okay? Hello, kay Tristan Jacob, Panganib, Pagtakhan. Ayan, hindi ako nagtataka sa iyong apelido, nakakatuwa, no? Hello, Tristan Jacob. Okay, sabi ni Rainiel Manaba Tutor, it is mitigation. So, wikang Ingles, kapag Tagalog, ayan, maagap talaga si Rainiel at si Mika. Ang kanilang sagot ay mitigation. Okay, virtual clap once again sa inyo, ating mga online learners. Okay, moving on to number 3. Ito naman yung hamong pangkapaligiran na maaaring natural or bunga ng gawain ng tao. Okay, di ba? Binibigyan ko talaga ng emphasis kasi importante ang pagbibigay ng emphasis sa bawat binibigkas nating salita. Okay, you have there the clue. And another clue as well. Okay, do not forget to include the number item, my dear online learners, no? Para nakakasunod tayo at para madali yung ating learning process. Okay, ano kaya yang number 3 with letter K? Okay, hello Hailey, Hilario, and Emmy. Okay, so sabi ni ating mga online learners, number 3, kalamidad. Number 3, kalamidad. Okay. That is definitely true. Ashley Tolentino humahabol, pero ang galing ni Emmy. That is correct. Okay? Let's move on to number 4. Okay. Ito ay tumutukoy sa mga hakbang o dapat gawin bago at sa panahon ng pagtama ng kalamidad, sakuna, or hazard. Okay, this is the word. Oops, syempre, dadagdagan natin ng clue yan. Okay, ayan. So, wikang Ingles, ano kaya ang terminolohiya na akma? Okay, while we are waiting, hello again sa ating mga masugid na supporters. Do not forget to share our link, no? Para at least marami rin yung naaabot na learners ng ating Level Up DepEd E2 Live for ARPAN 10 every Thursday, okay? So, number 4, do you guys answered preparedness? Prepare, okay? Okay? All right? Okay. So, sa tingin natin, it should be, all right, it should be preparedness. Siguro, na-overlook lang ng konti yung isang blank, but nakakatuwa because
ang binigay niyong sagot ay talagang the correct term, which is preparedness. Alright, maraming salamat sa ating mga active na online learners, no? Very good. Okay, let's move on sa ating panghuling word puzzle. Tumutukoy sa panahon sa pagitan ng pagtukoy ng panganib at oras ng pagtama nito sa ating komunidad. Okay. Ayan. English word to So, you have there the clue. Okay. Ano kaya yan? Sa panahon, tumutukoy sa panahon sa pagitan ng pagtukoy ng panganib at oras sa pagtama nito sa isang komunidad. What do you think? Okay. What word sa tingin nyo? While we are waiting, ayan do not forget to share our link para at least masaya at maraming salamat pa rin sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating DepEd Itulay Level Up. Okay. Okay? So, bibigyan ko kayo ng another clue, no? Yung panglimang blank ay W. Ayan. At madalas natin yan naririnig kapag nagbibigay ng blank ang Pag-asa, for example, ang Feebox, for example. Okay? What do you think? Starts with W ang ating panglimang blank. Tama yung first. Okay. So, nakakatuwa talaga. Fast learner. Talaga, no? Talaga. Okay, we call it, okay, forewarning. Again, huwag natin kakalimutan. It is forewarning. Okay, maraming salamat po. Okay, bago ang lahat, may I know kung sino ang manakakuha ng 5/5? Sige, habang pinaprepare ni Tutor Lee. Ayan, ang ating presentation. Kung nakakuha kayo ng 5, very good. Okay? So, alright. So, let's move on here, no? So, ngayong hapon, importanteng alam natin yung pinakaunang yugto, no? Ng tinatawag nating plano sa ating disasters, no? Or sa CBDR-MM plan, alright? So, yan yung tinatawag nating virtual club perennial as usual. Okay, unang yugto, paghadlang at mitigasyon ng kalamidad. Okay, as you can see there, ang ating definition, ito ay ang yugto na tatalakay kung paano mapipigilan or mahahadlangan, prevention, at mababawasan ang mga panganib, and we call that mitigation, na maaring magdulot ng or maidulot ng kalamidad at hamong pangkapaligiran. So, tatandaan natin, sa aspetong ito, mahalagang tanong. Dalawa lagi ang mahalagang tanong, no? Ano at sino? Pag alam mo kasi yung dalawang tanong na yan, malamang sa malamang, ma-achieve natin yung ating number 1 aim na mapigilan or mahadlangan, prevention, mitigasyon, or mabawasan yung panganib. No? So, kung mapapansin ninyo dyan, ito yung pinakauna. Okay? Ito yung pinakauna na dapat ay alam ng mga nagpaplano. Kaya nga sa bawat CBDRRM plan, yan ang una mong makikita from the word itself, unang yugto. Again, ano at sino. Okay? So, meron tayo ditong graph or should I say a flow chart na naglalaman noong mga importanteng part or bahagi ng tinatawag nating unang yugto or the disaster and prevention and mitigation. Alright, nagtatanong si Badet. Hello sa ating online learner na si Badet. Tayo po ay nagtatalakay ng ARPAN 10, Araling Panlipunan 10, Kontemporaryong Issue ng Pilipinas. Kayo po ay nasa tambayang Iskopil. Alright, welcome po sa inyo. Alright, number 1. So, nariyan ang pagtataya ng panganib or hazard. Alright? Susundan yan ng tinatawag nating pagtataya ng kahinaan at kakulangan or the vulnerability assessment. Okay, there's more. Okay, 4 yan. 4 dapat, di ba? Hindi lang sa tinapay, 4 dapat. Pati dito dapat tayo ay 4. Okay, for number 3, pagtataya ng kapasidad
or the capacity assessment. Alright? And the last, pero hindi pa huhuli, ang pagtataya ng peligro or risk assessment. So malamang hulaan ko yung nasa isip nyo ngayon, no? Bakit kinakailangan pa nating malaman yan? Di ba dapat hindi lang yan nakalaan para sa mga agency or ahensya? Di ba dapat exclusive lamang yan sa mga tao at sa mga nasa otoridad? So, share ko lang, no, ito ay dapat na alam din kahit ng mga pangkaraniwang mamamayan. Natatandaan natin nung nakaraang session natin, importante na alam natin ng otoridad at ng mga mamamayan, lagi tayong may kahandaan, lagi tayong may disiplina, at lagi tayong may kooperasyon. And that will only become possible and it can only be realized, no, ng lahat ng tao kapag maayos ang ating pagpaplano or proseso ng pag-deliver ng pagpaplano. Okay, so let's move on, no? Okay, narito ang definition ng pagtataya ng panganib. Ito ay ang proseso ng pagtukoy or pagkilala sa katangian ng panganib, pagsusuri sa pinsala na maaring maidulot nito at pamamahala sa panganib upang maiwasan ang matinding epekto nito. Okay, tama si Hailey, humabol siya for warning. Correct, no? So, meron tayo dito mga pamamaraan. Sino pwedeng magbigay sa ating chat box, type in, ano sa tingin nyo yung mga pamamaraan na pwede nating gawin para mataya natin or makilala natin ng tama yung katangian ng mga posibleng darating na panganib. Okay? Okay? Yes, while we are waiting for our responses, no? Ano kayang letter R yun? Diba? Ginagawa niyo yan kapag after ng buong araw, diba? May letter R tayong ginagawa na hindi lang pala nakakatulong sa ating personal growth as people, pwede rin nating gamitin sa oras ng sakuna at panganib para mataya yung katangian ng mga panganib na parating. Anong letter R yon? Followed by letter E. Ayan, madalas natin yung ginagawa at the end of the day before we go to sleep. Okay, responsibility, malapit na Rainiel. So ito ay isang uri ng responsibility talaga, no? It's our personal responsibility. Dadagdagan ko yung clue, dadagdagan ni Shooter Lay. R-E-P. Okay. Ano kaya yun? Responsibilidad? Responsibility? Responde? Kanta to ni Lea Salonga sa isang Disney movie. Ayan, if I'm not mistaken, sa Mulan. Ayan. Anong word kaya yun? Okay, while we are waiting, maraming salamat sa panunood at pagsuporta muli sa ating DepEd A2 Live. Ayan. Okay, dadagdagan ko yung aking clue. Kapag nagtatanong ka ng ano, sino, paano, bakit, gaano, bakit kaya, ano kayang dahilan, what are you doing? Anong ginagawa natin? You are, ref, blank, blank. Okay. You are, what are you doing? Kapag ganon, anong ginagawa mo? Tayo ay, sige, tutulungan na kayo ni Shooter Leah. Tayo ay number 1 dyan, we call it reflection. Correct, Ashley. Ang galing ni Ashley. Okay, nagtatanong siya, reflecting. Actually, ang taas ng pitch, no? Tama yan, Ashley. We do reflection. Or yung tinatawag natin sa wikang Tagalog na reflection, no? So, matataya natin ang isang panganib na padating sa atin. For example, kung tinatanong mo ang sarili mo, tinatanong ng mga kapwa natin yung mga sarili nila kung ano nga ba yung maaaring panganib na dumating. Sino-sino nga ba yung mga pwedeng maapektuhan ng panganib, 'di ba? Kailan nga ba pwedeng tumama tong panganib na to sa community namin? Gaano kalaki, halimbawa, yung pwedeng impact ng panganib na ito sa amin? May kakayahan ba ako bilang tao, sila bilang kapwa ko,
yung pamilya ko? May kakayahan ba yung komunidad at lipunan na ginagalawan ko para at least mataya namin yung panganib at magkaroon ng pag-antala or mitigasyon or pagbabawas ng tinatawag nating mga panganib or puwedeng maidulot na ito na hindi maganda. So correct si Hailey 'no, reflecting. Okay, 'wag nating kakalimutan to reflect on our own, not only kapag tapos na yung araw, but, before, during, and after 'no, napag-usapan natin 'yan, yung mga panganib. At ang susunod yung tinatawag nating hazard mapping. Okay, the word map. M-A-P, mapa. Okay, can you type in our comment box, ano ang naitutulong ng mapa sa inyo bilang mga estudyante? Ano ang naibibigay ng mapa na kaalaman or information sa inyo bilang mga mag-aaral? Okay, hello sa ating mga online learners, no? While we are waiting for the responses, kay Irish Delarama, hello sa'yo at sa taga Kabatuan, Isabela. Ang layo pero nakakarating kami diyan. Power ng technology. Alright. Only here sa ating EdTech Ed Unit. Alright. So, while we are waiting, no? Ano ang naitutulong ng mapa sa buhay natin? Basically, ang mapa ay nagbibigay sa atin ng tama, direksyon, no? Ito ay nagdudulot sa atin, Reniel, ng direksyon or ng lokasyon, no? Kung paano or saan at pwedeng tumama ang isang panganib, no? So, ang hazard mapping dito tinutukoy anong mga lugar ang maaaring makaranas ng panganib. So, ang lahat ng mga disaster risk reduction plan team, no? Lahat sila ay maalam sa tinatawag nating hazard mapping. Kasi diyan nila makikita ano yung mga lokasyon or mga lugar na naging biktima na ng matitinding panganib, ilan diyaan yung nabiktima, gaano kalawak yung naidulot na pinsala, and from there, magkakaroon sila ng malinaw na directory. Ito pwedeng maulit, ito pwedeng bumisita ulit sa aming community. No? So, hazard mapping is very important. The same with the answer of the death, okay, tama, no? Paglalakbay, sana all naglalakbay, kaya lang nasa konteksto pa tayo ng COVID-19. And the last one is the timeline of events. Natatandaan natin na importante na meron tayong timeline of events at dito makikita natin, no, ano nga ba yung mga balangkas or mga history ng nakaraang mga pangyayari or panganib, no? Para at least may re-reviewin tayo at yung mga pinuno natin ano nga ba ang historical record ng particular na lugar na ito. For example, ang Yolanda, meron silang directory ang tinatawag na timeline of events. So when the time comes na pwede na naman silang mapuntahan or maatake ng tinatawag nating mga hamong pangkapaligiran, they are more than ready, no, to deal with it. The next one is ay ang pagtataya ng kahinaan at ang kakulangan. Okay, 'di ba dito tinataya din natin, vulnerable. Dapat alam natin, saan ka mahina? Ano ang mahina sa inyong lugar, sa inyong community? Importante na may kalakasan tayo, pero not everyone or not every time tayo ay puno ng kalakasan. Tanggapin natin sa sistema natin na meron tayong taglay na kahinaan and we call that the vulnerability aspect. Okay? Una ay ang kahinaang pisikal. So dito papasok yung tinatawag nating material na kahinaan. How strong is your place or the place in which you live? No, yung lugar ninyo. Yan ba ay may kakayahang lumaban sa mga hamong pangkapaligiran? Diyan papasok yung tinatawag nating structural risk, no? So, we have to be structurally ready sa mga posibleng ibigay or itapon ng mga hamong pangkapaligiran. We also have there the kahandaan or kahinaang panlipunan. Dito, pumapasok ang ugnayan ng tao, ng mamamayan at ng kanyang mga pamunuan, no? So, importante na tayo ay supported with enough information, no? Tayo ay busog sa advisory coming from them para at least
matatayan natin saan tayo mahina, kulang tayo sa information dissemination, for example. So, yun ang pagyayamanin ng mga nasa authority na siya namang tatanggapin natin. Okay? So, let's move on to the next one. Okay? Meron pa rin tayo diyan, yung pag-uugali, no? So, type in nyo nga, ano ba yung mga ugali nyo? Kayo ba ay open-minded? Kayo ba ay mabilis na tumatanggap ng mga hamon ng pagbabago na pwedeng mag-withstand ng tinatawag natin ng mga hamong pangkapaligiran? Okay? So, ang pag-uugali ay tungkol sa panganib na nagdudulot din ng kahinaan na maaring maging dahilan ng mas matinding epekto ng panganib sa isang community. Okay? So, ang ulitin ko ay sinabi ni Reniel kanina, the mindset and the way we think about things and about different calamities ay importante. Dapat positive, open-minded tayo at lagi tayong handa sa mga pagbabago. Go with the flow para lahat tayo ay maging okay. Ha? Okay, yan. Narito ang ilang mga elemento na dapat nating alam. Dapat alam natin sino yung mga nalalagay sa panganib, 'di ba? Sino yung mga taong 'yon? Ano yung mga lugar na 'yon? Sino yung mga mamamayan na pwedeng malagay sa panganib? Mga vulnerable sectors of our society. Yung mga lola nyo, mga lolo ninyo, yung may mga kapansanan, yung may mga yung mga PWD or people with disability, I am sure they are part of this one. So, dapat sama-sama tayo, walang maiiwan, no one is left behind. At syempre, yung kinaroroonan ng mga mamamayan. Hello, Lucky CJ Kalimag from Isabela. Happy watching to you at sa iyong company. Okay? Pagtataya ng kapasidad. Ayan. So, capacity. Anong capacity sa Tagalog? Paki-type in nga natin. Ating chat box. Okay. Hello, J. Mark. Dapanan. All right. Ang pagtataya ng kapasidad, ito yung kakayahan natin, no? Kakayahan natin to withstand different calamities, no? Kung tayo ba ay okay, tayo ba ay kulang, tayo ba ay super kulang pa sa ating capacity, importante yon, no? So, nandito ang physical o material na aspeto, no? Capacity assessment, no? Meron ba tayong kakayahang bumangon or bumawi pagkatapos ng calamity, 'di ba? Sabi ko nakaraan, ang mga Pilipino ay very resilient. We can bounce back from our past and from our negative experiences. So dito tinataya 'yan. Gaano kalawak ang ating capacity na muling bumangon mula sa mga calamities. We also have there, Despetong Panlipunan, tinataya ang kakayahan ng isang komunidad na harapin ang panganib, no? Kaya kinakailangan, di ba, Hailey, hi sa'yo, empowered talaga tayo. So, saan manggagaling yung empowerment na yon? Sa kooperasyon, kahandaan, at disiplina, higit sa lahat, collaboration between the government and the people, and those people tayo yun, no? So, kinakailangan na tayo ay busog sa mga karunungan, impormasyon, at programa na pwedeng magbigay sa atin ng enough capacity para malabanan natin yung mga banta ng hamong pangkapaligiran. Okay, the last one, we have the capacity assessment. Okay, andito din Okay, nandito din yung ating pag-uugali, no? Paulit-ulit, ang ating mindset, ang ating pag-uugali, the way we think, yung damdamin natin, dapat lagi tayong handa, no? Lagi natin handang i-open yan ang ating kakayahan at lagi tayong dapat nagpapakita na tayo ay may kapasidad, no? Na harapin at muling bumangon sa mga pinsala ng kalamidad. Alright, so we win as one all the time. Okay. So, nandito naman ang pagtataya ng peligro. So, pag sinabing peligro, anong ibig sabihin? Anong pumapasok sa inyong kaisipan when you talk about peligro? Hello kay Lawrence Joy Salvador. No, so ang peligro ay ang sistematikong pangangalap ng mga datos na maaring gamitin para masuri natin yung mga panganib na dapat nating paghandaan.
Number 1 is yung ating mitigasyong structural. Very good, Rainiel, no? Yung risk, no? Peligro, in Tagalog, risk, dapat natutukoy natin yung mitigasyong struktural. Yung tumutukoy tayo sa paghahanda na kaya natin physically, no, para mabawasan yung structural risk na tinatawag. Natatandaan, ang mitigasyon ay ang pagbabawas ng posibleng pinsala na dulot nito. So, nandoon yung structural preparedness, di ba, ng ating mga tahanan at ng iba't ibang structure in our community. Okay? So, moving on, we have here also the so-called mitigasyong de-structural. So, kung kanina ay material dito, ano kaya? Ano kaya ang pwede nating gawin dito sa mitigasyong de-structural? Type in natin, no? Hello, G. Mark and Karine Joy Taganas Lime. Hello sa inyo, Mika Jean Takaban. Alright? So, ano kaya naman dito? Okay. Dito ang inilalagay ay tumutukoy sa paghahanda, no, ng pamahalaan at komunidad, kabilang na dito yung mga gawain ng pagbuo ng plano. Ulitin ko, plano is a very important thing, napakahalaga niyan. Tama, yung input ni Rainiel, pagbuo ng mga patakaran, very good, at batas. Patakaran at batas na pwedeng tumugon, okay, at pwedeng magbigay sa atin ng mitigasyon at kaligtasan mula sa matitinding hamon ng tinatawag nating mga kalamidad. Ulitin ko, ang mitigasyong non-structural or destructural, ito ay kadalasan yung mga kaisipan, mga ideya, mga plano na talagang magbibigay sa atin ng kaligtasan anumang oras. Okay? So, nakakatuwa naman ang ating mga online learners dahil talagang napakahusay na. Okay. So, alamin naman natin ngayon ang ating tayahin. Alright, ihanda na natin ang ating sagutang papel. Okay, nabigay ko ang bonus. Okay. So, yan. Dahil Christmas na ngayon, nagbibigay tayo ng bonus. Punta tayo sa item number 2. Okay, nabibigay natin ang item number 2. Okay. So, dahil ang ating oras, alright, ulitin ko, tayo ay nasa Christmas season na ngayon, kaya tayo ay nagbibigay ng mga bonus responses. So, ibahin ko yung tanong ko. Ang tanong ko ay more on subjective. Okay? Handa natin yung mga one-word answer natin sa ating comment box. Okay, ang tanong ni Tutor Leia, bakit or ano sa tingin nyo ang higit na dapat paghandaan? Ang structural na mitigasyon or de-structural na mitigasyon at bakit? Okay. So, ano sa tingin nyo ang dapat na paghandaan natin? Structural or de-structural na mitigasyon? Okay, type in na lang natin sa ating comment box. Okay, habang naghihintay tayo ng ating mga kasagutan, ayan, nagpapaalam na si Hailey. Okay lang, Hailey. Enjoy your day and God bless. Okay, so ano sa tingin nyo ang dapat nating paghandaan? Is it, baguhin ko, is it the material preparedness or yung preparedness ng ating idea? At bakit? Okay, kung akong tatanungin nyo, it is both, pareho. Kasi hindi lang dapat material, dapat may idea din. Okay? Para mag-work out lahat. Alright. Ayan. Rainiel, sabi niya, tutor is structural po, no? So, nakakatuwa. So, I assume na talagang yung bahay ni Rainiel ay structurally ready at kaya talagang tugunan ng hamon ng ating mga mapaghamong problema ng dulot ng kapaligiran. The same with Kiana, structural, very good, no? So, nakakatuwa sa inyong mga kasagutan. Maraming salamat. Ayan, no? So, gusto kong iwanan sa inyo yung idea na yan dahil at the end of the day, sabi ko nga, when we are doing reflections, dapat alam natin sa sarili natin ano, sino, paano tayo makakaligtas mula sa iba't ibang hamon dulot ng kapaligiran. So, kung ang sagot ay structural,
kung ang sagot ay D, structural, lahat yan pareho, lahat yan tama. Dahil lagi nating tatandaan, iba ang maging ligtas at importante ang buhay whatever happens. Okay? So, okay, muli, alright. Ako si Tutor Leah mula sa SDO Olongo po nagsasabi na dito sa Tambayang Iskopil, ikaw, siya, ako, sila ay sabay-sabay na papandayin ang diwang makadiyos, makabansa, makatao, at makakalikasan. Okay? So hanggang sa muli nating pagkikita, maraming salamat sa lahat. Until then, ingat po tayong lahat. Okay, maraming salamat po. Thank you for joining our session this afternoon. Alright. Merry Christmas in advance. Okay po. So maraming salamat. Bye-bye.